Ano ba ang tinutukoy mga kapatid na butas ng karayom sa mabuting balita? Sa Jerusalem ay meron siyempreng malaking gate. Kapag gabi, maliit na gate na lamang ito ang binuang nakabukas para walang masyadong makapasok ni tao. Pero sinasabi din na ang kamelyo ay maaaring makapasok dito, pero kinakailangan dahil ang kamelyo'y mataas, matangkad, tapos may bukol pa sa likod, kinakailangan mang niyang yumuko, parang gumapang para makapasok sa lagusang ito. Ito ang eye of a needle kung tutukoyin natin sa kasaysayan at sa tinutukoy ng mabuting balita. Pero sinasabi din dito na mabuti pa ang kamelyo, pwede siyang makapasok sa lagusang ito. Pero kinakailangan niyang yumukod, bumaba, pagpatira pa, pagpakababa. Pero imposible raw sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Para namang masyadong discriminatory ang ebanghelyo dahil para bang kapag mayaman ka, agad-agad di ka makapapasok sa langit. Mga kapatid, para fair naman ang ating pagkakaunawa sa mabuting balita, ang ibig sabihin lamang ng Panginoon, imposible sa isang tao na punong-puno ng attachments sa kayamanan o sa anumang bagay sa mundong ito ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yung material possession ay karaniwan hadlang upang tayo ay maging detached sa ating mga pangarap sa buhay. Hadlang ito dahil nakakaligtaan natin ang totoong kayamanan. Sa halip na mag-focus tayo sa kayamanang hindi lumilipas, tayo'y nakafocus na lamang sa mga bagay na lumilipas tulad ng pagkakamal ng salapi. Pero mga kapatid, hindi lamang naman material possession ang pwedeng maging hadlang, maging ang desire. Yung bang wala kang tigil, kahit ikaw ay mahirap, punong-puno ka naman ng attachments sa mga bagay na hinahangad mo sa buhay. Wala kang pinagkaiba dun sa mga materially rich people dahil sa iyong desire, sa iyong kalooban, palagi mong hangad ay kayamanan. At dahil dito, hindi mo rin pag-aabalahan ng anumang hindi magdudulot sa iyo ng yaman na material. Kaya napakahalaga nung tinatawag na spiritual poverty. May kaya ka man o wala, in fairness sa ebanghelyong ito, ikaw ay detached sa anumang bagay na humahadlang. Maaring ito'y hindi lamang yaman, maaring ito'y karangalan, katanyagan, o ano pa mang bagay na naglalayo sa atin upang wag nating hanapin ang totoong kayamanan ng kalangitan o ng paghahari ng Diyos. Kaya tayo ay pwedeng maging biktima ng ganitong uri ng pag-iisip. Huwag nating isipin na yung mga materialists lamang ang hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat pwede din mang mangyari kahit marami kang ari-arian at kayamanan, hindi ka alipin ito. Pero most likely, yung mga taong yumayaman, lalo pang gustong manatiling mayaman, kaya kuminsan ay walang patumangga, hindi mo na makontrol yung tinatawag na greed. Naghahanap pa rin palagi, alipin sila nung desire na palaging magpayaman palalo. Kaya yung mayaman, lalong yung mayaman. At ito nga, ang question ni Pedro, ay paano naman kami? Iniwan namin ang amang ina, ama, trabaho, kabuhayan, sa pagsunod sa iyo. Wala namang kaming yaman na may tuturing. Pero sinasabi rin ng Panginoon na sila sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa kanyang trono
Ang 12 alagad na ito ay maghahari rin sa mga tronong 12 ng Israel upang sila'y maging pananda na tutularan ng mga tao, sapagkat ang sinasabing maliwanag ng Panginoon ay may mga mauuna na mahuhuli. Yung mga nauuna sa pagyaman sa mga bagay ng mundo ay mahuhuli sa kaharian. At yung mga nahuhuli sa pagyaman, yung tinatawag nating spiritually poor, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, siya yung magiging una sa kalangitan. Kaya para bang ginagarantiyahan ni Jesus na ang kanyang 12 alagad, yayamang iniwan na nila ang lahat-lahat para sa Ebanghelyo, sila ang makapagmamana ng kaharian na iniaalok ng Diyos para sa ating lahat. Kung kaya mga kapatid, ang Ebanghelyong ito ay para sa atin. Huwag sana tayo maging biktima ng insatiable desire, yung paghahangad palagi ng mga bagay na material. Manapay hangarin natin ang totoong yaman, si Jesu Kristo sa ating buhay.